Response natin. Uy, ipasalubong na oh. Kinalubong ka na. Sinalubong na ako, bossing. Thank you, thank you, thank you. Grabe naman yun, bossing. Uy, ganda nito ah. Uy, ano yun? Kala ko, pipera na ipit eh. Sakto to, bossing. Papunta kami ng Taiwan. Oh! Yes, malamig doon, malamig doon. Bossing, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Bago yan, lagyan na kita ng mic, siyempre. Pag-usapan na natin kagad yung ano mo. Pag-usapan na natin kagad yung project mo, bossing. Diretso na tayo. Wala na tayong ano. O, tatabihan na kita agad Kaya dyan. O, bossing, anong project? Gusto ko ipaayos sa'yo to. Ha? Mabilis lang, di ba? Gusto ko ipaayos sa'yo to, boss. Uy. Okay, okay. Gusto kong- Polynesian. Ito na lang siguro. Hanggang dito lang. Na geometric. Ah, geometric na Ayan. kukunin natin. Ah. O sige, anong problema? So, ibig sabihin, nakaganito yan. Nandito yung mandala. Aya. Diyan yung mandala, tama? The rest is yung mga pattern na. Mhm. Dami na naman tuldok na, no? Diyos ko po. Tsatsa ulo yan eh. Okay. Oo, ilang million tuldok na naman yan. Yan ang kakain ng ano natin. So, i-airdrop mo na lang sa akin yan, bossy. Tapos, para meron tayong idea, no? Sige, sige. Magdagdag din tayo ng ano dito eh, ng geometric map para lang makasunod yung flow. Ah, No? Okay, sige. Bossing, thank you ha. Maraming salamat You're dito. welcome. Good day mga pate at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang custom design na geometric at kukunin natin to ng 2 araw. Dito po kasi is 3/4 sleeve po ang gusto mong ipagawa ng ating bossing. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna pasalamatan yung ating bossing na nagbigay po ng munting regalo. Pero kahit nagbigay ka, hindi ako maawa sa'yo bossing. Dahil ginusto mo yan at tignan natin kung talagang kakayanin mo. Dahil nga sa ilang libo milyon tuldok itong gagawin natin mga pate, talaga nga naman. Hindi ko rin alam kung kakayanin to ng ating bossing. At abang-abang lang po mga bossing ha, kasi meron tayong tutorial dito. Okay, huwag mong gagalawin ha. Mawawala tayo sa align. So, relax lang. Madugutong labanan natin, bossing. Laki ah. Gusto mo yan eh. Ang daming posisyon na yun, bossing ha. Perfect. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. Bali, meron tayong 3/4 sleeve mga pati. Wrap around po ito at kukunin natin ng 2 araw. So ang request ng ating bossing is mandala. Idudugtong natin dito sa kanyang lumang Polynesian mga pati. Tapos dito sa ilalim is mag-a-adlib na lang tayo ulit dito ng mga mandala. Kasi meron po siyang ipinakitang idea na gusto niyang ma-achieve doon sa tattoo na ipapagawa ng ating bossing. At ito ang request ng bossing natin from Aklan. Aklan. Yes! Bossing, maraming salamat din sa ano ha. Thank you. Pasalubong. At hindi lang pala si Bossing ang tatatawa natin ngayong araw. Kasi nandyan din po yung ating co-artist. Yung naman dyan, Tol. Hey! Bossing, hindi kasi si Bossing. Malamang. So, anong project mo, Tol? Polynesian. Polynesian. Kaya ba, Tol? Kaya, Hans. Basta, Lloyd. Yari. So, mga kapatid, muli, ang project natin ay half sleeve, wrap, 3/4 sleeve, geometric. At kukunin natin ng 2 araw. Game! So yun mga pati, ang project natin ay geometric. So, para sa ating boltahe mga pati, dito ay gagamit tayo ng 7 volts lang. And then yung ating mga needle naman mga pati is, dito ay gagamit tayo ng 7RL para dun sa mga maliliit na tuldok nito. Kasi para po itong pointillism. And then doon naman po sa ating mga malalapad na pang shade o shading dito mga pati, dito ay gagamit tayo ng 9RM. At doon naman po para sa smooth shading na gagawin naman natin, para magkaroon tayo ng shadow, gagamit naman tayo ng 23RM. So ito yung mga needle na gagamitin natin ngayon para sa project na to. So same mga pati, kung lagi nyo napapansin, is lagi na naman tayo naka 7 volts. So as is na yan mga pati, hindi ko na ginagalaw, mapalining or shading mga pati. Yan na po yung voltaheng ginagamit natin. Paalala naman po mga pati ha, itong voltaheng ginagamit natin is nakabase lamang po dahil dito sa machine na to, komportable na ako. Ngayon naman po, kung gagayahin itong voltahe na to at meron po kayo ibang klaseng machine, halimbawa na lang ganito mga pati, katulad nito, halimbawa mga pati, syempre baka mamaya po is mas malakas yung dynamo niya kaysa dito.
Kaya yung 7 volts, baka mamaya is masyado naman pong makasira ng balat. So, ibig sabihin lamang nun, kailangan nyo ibaba yung voltahe nang sa ganun nga po is hindi nyo ma-overwork yung trabahong ginagawa ninyo. So, bawat machine po talaga mga kapatid is magkaiba ang kanilang atake at trabaho. Depende na lamang po yung mga kapatid. Ngayon naman, kung sakasakali naman po, pwede nyo naman pagsabayin o combo kung tawagin natin na yung machine mataas tapos bilis ng kamay naman ang gagamitin niyo para, alam nyo na, yan kasi yung mga experience natin mga kapatid. Kung bakit sinasabi natin na magkakaiba po talaga ang voltahe ng machine, and then kahit sabihin natin na magkapares tayo ng voltahe o magkapares tayo ng machine pero mabagal naman yung pagkaiba naman pala yung hagod natin, syempre sa part na yun is magkakaroon talaga ng diferensya. Okay? Sana nag-gets yun mga kapatid ha. So game na tayo. So ayan mga kapatid, sana po ay nasundan niyo po lahat ng aking mga sinabi ha. Lalo na doon sa ating mga kaibigan na nagsisimula pa lang sa pagtatato. Mga ilang beses ko na rin itong nabanggit mga bossing kapag usapang voltahe. Dito po talaga ay hindi po talaga tayo pwedeng magkapare-pareho ng voltaheng ginagamit. Maliban na lang mga kapatid kung sakasakali naman po na komportable kayo doon sa 7 volt. Kahit magkaiba tayo ng voltahe, syempre wala tayong magiging problema doon. Kasi nga po talaga mga kapatid, iba-iba rin po kasi talaga yung laman loob doon mga kapatid, yung dynamo mga kapatid. So iba-iba rin po talaga. Meron po kasi talaga mga kapatid na kahit 5 volts lamang po ang voltaheng gamit natin, talagang napakalakas po ng dynamo. At syempre, nandyan pa rin po yung artist na gagamit ng machine, di ba mga kapatid? So meron po siyang technique na kahit mataas ang voltahe is wala po sa kanya magiging problema. Meron naman po na talagang sinasadya nila ibaba yung voltahe. Gawa nga naman po doon sa technique na ginagamit nila. Madalas itong mga kapatid, ito yung tinatawag nilang pointillism o yung whip shading. So yun mga kapatid, bali dito sa part na to is mag-shading na tayo. Ngayon, ang gamit naman natin dito is yung 23 RM. Tapos ang voltahe niyan mga kapatid is 7 volts pa rin, di ba? So ngayon, ang technique po kapag tayo yung nagko-color packing mga kapatid, huwag niyo po masyadong bibilisan yung hagod ninyo. Kasi ang nangyayari doon, putol-putol po yung pagkaka-shading natin doon. Mas maganda po is medyo mabagal. So sa part na to, subukan nating i-demo yung part na sinasabi ko. Simulan muna natin doon sa part na bibilisan natin yung hagod. Ang mangyayari doon mga kapatid is putol-putol po at naputla po yung pagkaka-shading natin. So try natin ha. Yung sinasabi natin mga kapatid. Nakita niyo ba mga kapatid? So ibig sabihin yan is masyado pong mabilis yung ating paghagod. Ngayon po, ang mangyayari dyan, syempre uulitin mo ulit yan para mag-fill in na naman. Ngayon po, medyo may problema sa part na yun. Gawa nga ng, syempre kapag hindi mo pa rin nakuha yan sa second time at third time mga kapatid, mau-overwork nyo na po yung balat. Diba? Mau-overwork na po yung balat kasi nga po, pabalik-balik kayo para lamang po siya ma-shade ng maayos. Tama? So, pangalawang pass, mapapansin mo, ang shade na siya pero may doon sa area na to is light pa rin siya, di ba mga kapatid? So, ang gagawin natin dyan, para hindi mangyari yun mga kapatid, ang gagawin natin dyan, pag nagsishade na tayo, dapat medyo mabagal lamang po yung ikot. So, ganito po yan. Yan. Kapag parang, sa part na to mga kapatid, ramdam mo naman na parang napupuruan mo ng maigi yung paglalagay. At dito sa part na rin na to, is kahit paano, napapabilis po yung trabaho natin. Gawa nga ng hindi na tayo magpabalik-balik pa masyado. Oh, kita nyo ba mga kapatid? Diba, dark na dark yun, tapos ito medyo light, diba? Kasi nga po, tamang-tama naman po yung ginawa nating flow para mapiliin natin kung ginagawa nating packing, color packing na tinatawag mga kapatid. So, ulitin natin ha. Isa pa ulit. So, dito is ganun ulit, medyo mabagal lang. Pag nandun kasi tayo sa bandang gilid mga kapatid, kailangan talaga medyo alalay lang kasi nga possible baka mamaya lumagpas yung ating shading. O, di ba? So, yan po yung nangyayari kapag tamang-tama naman po yung hagod na ginagawa natin. Huwag natin masyadong bibilisan mga kapatid. Muli, itong binabanggit natin ay para lamang po sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatato. So, para hindi na po masyadong ma-overwork yung mga trabaho. Kumbaga, alalayan lang din po mga kapatid. So ayan mga kapatid, sana po ay nakatulong po itong ating simpleng tip, lalong-lalo sa ating mga kaibigan na nagsisimula pa lang sa pagtatato. Yung paggawa natin ng ganitong klase ng content mga kapatid, ayan, tanging hangad lamang po ay matulungan natin kahit paano yung ating mga kaibigan na nag-aaral po magtato. At dito sinubukan din natin ipaliwanag mga kapatid ng dahan-dahan na sa ganoon nga po mga kapatid ay hindi lang po salita yung ipapaliwanag natin. Dito ay nagkaroon tayo ng pagkakataong ma-demo sa inyo ng dahan-dahan mga kapatid. Kung usapang color packing po ha, dito ay kailangan nyo po talagang dahan-dahanin yung pag-shading mga kapatid. Nang sa ganoon nga po is mapapabilis din po ang
ang oras ninyo. Ngayon naman mga kapatid, kung sakasakali naman pong bibilisan ninyo, syempre, ilang beses nyo pong babalikan yung balat na yun mga kapatid, hanggang sa ito'y maging solid, di ba mga kapatid? So doon nagkakaroon po ng pagkakataon na ma-overall po yung inyong mga ginagawang tattoo. So ito lang ating finished product mga boss, at tutulog 2 days, o di ba? Hindi pa rin natapos ng ating bossing. Pero babalik pa rin po yung ating bossing para tapusin to mga kapatid, kasi hindi siya papayag na hindi ito matapos. Medyo nasaktan lang talaga po ang ating bossing. At ito naman po yung finished product ng ating co-artist. O di ba? Parang Lloyd ng Timira, no? So may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page na ito. Yun lamang po. Maraming salamat!